Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako raw yung sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, isang buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sabihin ninyo, hindi ako nagbubula ha. Yung mga taga rito na tumanda na, nung nakilala yung pamilya ko, yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Ano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lola ko, at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan,
Huwag na yun kasi that's reality. Ginusto man natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na ano. Basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan, napasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... May anak ba ako dito sa labas sa inyo? Sobra naman yung 5. Pagkaalam ko 2. Saan ba pamilya ko? Wala pa, sir. Wala pa si Inday na nakausap, okay na. Importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. So, anong pag-usapan natin? May pera kayo ibigay? Basket 10 Hong Kong dollars lang. Marang makina kitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give kayo lahat. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, kasing bigat noon, you know, you'll have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan, ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong, but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko? Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan,
at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sasabihin ko. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang hihingiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinos hold up dito, hold up. Wala nang ginawa tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, patayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Anso, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko, law. So, but, guro sa trabaho, saka alam mo sa gabi, dyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At dyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino bang nakita ninyo maganda sa araw? Nakita? Sige, sa araw. Yung nagtatrabaho, patay ng basket, na mamalinggi. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas. Mga anghel, gising na. Ang mga demonyong putang inatulog na. Hindi. Ano na tayo? Seriously now. Our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase.
siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor for exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Yan na. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Yung mga dalaga. Mahirap kaya walang hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa ko? Well, ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my... Sa nga yung... Wala pa ang asawa ko. Wala lang. Ito si Hanelet kasi ang asawa ko overseas worker niya. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, wag na yun. Nanay ni Inda yun. Medyo problema tayo. Alam mo yung nanay ba ni Inday? Tisayan. Tapos nakita ko yan sa aeroplano, stewardess So, pag hinanap ko kung saan yung bahay. Doon sa Monteverde, doon sa Davao, pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Sabi ko, maganda ito Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandera ka? Ewan ko kung sinong taga-Davao dito. Yung hagdanan nila may nung nahalata ng nanay si Puring, mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa hagdanan.
Tangina, hindi ako makaakyat. Kaya, hiningi mo eh. Ano lang yan yung, anong tawag yan, pukpok sa Bisaya? Balutin mo ng karne, tapon mo doon. 2 araw, ang aso nila 2 aso na ako na. Tangina mo. Nung namatay, kasi yung nanay ni Elizabeth may pusto sa bangkiruhan. Mga damit. Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Mahaba ng istorya. Pero basta tinanan ko. Dinala ko sa Digos. Kasi nung na high school ako, nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon. Umabot talaga ako ng Digos, putang ina. Doon ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang ha, hindi ako nanggayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Oh, taga-Davao, alam, magdaya ka lang. Ano, tignan mo ako, sinong mahusay sa lahat? Kasi, nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Ngayon, noon nagpunta ako dito, punta kami ng pamilya, naman kaming kilala. Ngayon, magpasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano bang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pala. Sa bahay, hindi na. Si yung Inday na. Ayun ang maldita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito, nana? Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday. Sinabi ko na sa inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila, nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yun, mga driver. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, mano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo.